Ngayon, papunta tayo sa pangalawang tanong. Kanina, ano ang kasalanan nito na hindi patatawarin? Ang pangalawa, paano ito magaganap sa ating buhay? Paano ito magaganap? So, tatlong little key naman ang aking ibabahagi sa inyo sa katanungan ito. Una, yung pagtalikod. So, pagtalikod mo saan? Pagtalikod mo sa Diyos. Amen po? So, nagaganap ang kasalanan ito sa ating buhay kung tinatalikdan natin ang Diyos sa kabila na pinagpala ka na niya, nalasap mo na ang mga biyaya, ang mga pagpapala. Tinanggap mo na si Kristo, nalasap mo na ang banal na Espiritu. Pero anong ginawa mo? Tinatalikdan mo ang Diyos. So magkaroon na ito ng kaganapan kapag ginawa natin ito. Amen? Ayon sa 5:6, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang magkahayag sa panahong darating. Talata 6, kung sila ay tumatalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maripang mapagsisi at manumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa krus at ibinilad sa kaya kahihiyan ang anak ng Diyos. So yun po, yung kasalanan yun, kasalanan na walang kapatawaran. Pero kung ginagawa ka natin ito, yung pagtalikod, magaganap sa buhay natin. Amen po ba? So malinaw na ang pagtalikod natin sa Diyos ay kasalanan walang kapatawaran. Amen? Pagnalangit natin sa Banal na Espiritu. At ang pangalawang little pagpatuloy. Yun na po, pagpatuloy sa pagkakasala. Tuloy-tuloy kang namumuhay sa hindi wasto. Magaganap sa buhay mo ang kasalanan walang kapatawaran kung tuloy-tuloy o patuloy kang nagkakasala, patuloy kang gumagawa ng pagkakasala, sinasadya mo nang gawin ang mga pagkakasala na yan sa kabila na alam mo na hindi wasto, alam mo na hindi ito kaluban ng Diyos, kalaban ka ng Diyos, pero patuloy ka pa rin gumagawa nito. Sinasadya mo na ang pagkakasala. Kaya nga sabi, mas mabigat ang kaparusahan sa mga taong nakakilala na sa Diyos kapag sila ay nagkakasala. Amen. Mas mabuti tayo wala tayong alam eh. Bakit nasabi ng Panginoon? Patawarin ninyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, tayong nasa Panginoon na, tumanggap na tayo ng biyaya ng Diyos. Tinanggap na natin ang banal na Espiritu. At kung patuloy pa tayong namumuhay sa itiwasto, ito ang kasalanan na hindi patatawarin at magaganap ito sa ating buhay. Hallelujah. Amen. At pangatlo, pagbaliwala. Ano yung sabihin? Binabaliwala mo yung Espiritu ng Diyos na kumikilos sa buhay mo. Kumikilos na siya. Natuturo na siya ng tama at mali sa iyo. Bumubulong na siya. Bumubulong ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Ito ang gagawin mo. Pero taliwas pa rin ang iyong ginagawa. Patuloy ka pa rin sa paggawa ng hindi wasto. Pagbaliwala mo sa banal na Espiritu yun. At yan po ay kasalanan na walang kapatawaran. Sabi sa Hebrew 6:4, sapagkat paano bang
mapagsisisi at makanumbalik ang mga tumatalikod. Dati, naliwanagan na sila. Nakalasap na ng kaloob ng langit at laging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po. Pero, pinabaliwala pa rin. So, ang mangyayari niyan, kasalanan, walang kapatawaran. So, hindi maganda ang espiritual na kalagayan o ang espiritual na kalagayan. Ulitin ko, hindi maganda ang espiritual na kalagayan ng isang taong gumagawa ng malubhang bagay na walang iba, kundi ang pagkakasala. Niyuhakan ito ang anak ng Diyos. Niyuhakan natin ang Espiritu ng Diyos o iniinsulto natin. Amin po ba? Iniinsulto natin ang Espiritu kapag pinapaliwala natin ito sa ating mga buhay. So mabigat na parusa ang mga matatanggap o mararanasan ng mga taong magpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Gano'ng kabigat? Sabi sa Hebrew 10:27, wala na natitira, kundi ang napakapangilabot na paghintay sa darating, ang paghukom at ang nanganganib na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Amen? So isang mabigat na kasalanan at walang kapatawaran ang sadya nating tangiran ang pagsisisi sa kasalanan. Amen. Ngayon, introduction lang yung dalawang tanong. Una, ano ba ang kasalanan ito walang kapatawaran? Yung dalawa. Pangalawa, paano natin mapangyayari ito sa ating buhay kapag ito ating mga ginagawa? No? Yung tatlong letter P. Amen?